channeling your energy. Your soul calls here. Welcome Capricorn! Andito na naman tayo sa Saturday weekly reading mo. Kung paulit-ulit mong napapansin ang angel number na 2222, ito ay hindi simpleng pagkakataon. Ito ay paalala na may sitwasyon sa buhay mo na unti-unti nang bumabalik sa tamang balanse. Ang energy ng linggong ito ay umiikot sa feminine force. Hindi ito tungkol sa pagiging mahina kundi sa lakas ng pagtanggap, presensya, karunungan at tamang timing. Welcome sa inyong weekly guidance, Capricorn. Huminga tayo ng malalim, isa pang malalim na hinga. Ayahan mong bumaba ang tensyon sa iyong balikat, leeg, dibdib at isip. Inaanyayahan natin ang Divine Creator, ang ating mga guardian angels, spirit guides na naglilingkod sa pinakamataas na liwanag upang gabayan ang message na to. Naway ang makarinig lamang ng mensaheng ito ay tunay na nakalaan dito. Kung hindi ito para sa iyo, hayaan mo itong dumaan ng may pagmamahal at kung handa ka na, simulan na natin. Capricorn, ang 2222 ay may dalang message ng relationship, balance, prosperity, efficiency, patience at humility. Ayan ang iyong angel message number. Kung pakiramdam mo ay mabagal ang mga pangyayari, hindi ibig sabihin ay walang nangyayari. May mga bagay na inaayos muna sa likod ng eksena, may mga tao ring unti-unting inilalapit sa tamang direksyon habang ang mga hindi na naayon sa iyong landas ay kusang lumalayo. Ang feminine force ngayong linggo ay nagtuturo na hindi lahat ng laban ay kailangang ipanalo sa pamamagitan ng pagpipilit. Minsan ang tunay na kapangyarihan ay ang pagiging kalmado, ang pagpili ng kapayapaan kaysa sa arguments, ang pagtitiwala kaysa sa pagmamadali at ang pagrespeto sa tamang oras ng bawat pangyayari. Malakas ang energy ng trabaho at responsibility ngayong linggo. Parang marami kang gustong matapos, maraming umaasa sa'yo at gusto mong siguraduhin na bawat hakbang na may direksyon. At hindi ito linggo ng shortcut, ito ay linggo ng consistency. Unti-unti mong mabubuo ang pundasyon ng isang bagay na magtatagal. Malakas ang possibility na nakatuon ang isip mo sa pagtaas ng income. Maaring may dagdag na project, bagong pagkakakitaan, or pwede tong bagong pagkakakitaan, sideline, online business, pasok, commission, incentives o overtime. Kung OFW ka, maaring iniisip mo ang pagpapadala ng pera sa pamilya o ang pag-iipon para sa mas malaking plano. May ilan naman na nagbabalak bumili ng property, sasakyan, kagamitan para sa negosyo o magsimula ng bagong investment. Ayan. Ang paalala ngayong linggo, huwag magpadalos-dalos sa financial decision at basahin ang kontrata, suriin ang mga detalye. Nagpapakita rin dito na huwag magpadala sa pressure o pagmamadali. May opportunity na maganda pero mas magiging maganda ito kapag pinag-isipan ng mabuti. Sa trabaho, napapansin ang iyong dedication. May mga tao sa paligid na nagtitiwala sa kakayahan mo. Ngunit maaring may isang sitwasyon kung saan may hindi pagkakaintindihan sa communication. Hindi ito magandang panahon para sumagot habang mataas ang emosyon. Mas magiging malakas ang posisyon mo kapag kalmado ang isip. Kung naghahanap ka ng trabaho, huwag mawalan ng pag-asa. May mga application na maaring mabagal ang process, ngunit hindi ibig sabihin ay wala ng pag-asa. May inaayos lamang bago dumating ang tamang opportunity. Kung nasa relationship ka, Capricorn, Sun, Moon at Rising, pasok ka dito, hinihikayat kayong pareho na pag-usapan ng mga bagay ng may respeto. Hindi lahat ng katahimikan ay tanda ng problema. Minsan kailangan lamang ng bawat isa ng oras upang maunawaan ang sariling nararamdaman. Kung single ka, maaring may taong interested, ngunit hindi pa handang lumapit. May ilan ding Capricorn na pinipiling unahin muna ang sariling stability bago pumasok muli sa seryosong relasyon. At
at wala namang mali doon. Kapag matatag ang sarili, mas magiging malusog din ang susunod na connection. Para sa mga Capricorn na nasa ibang bansa, maaring makaramdam ng pagod dahil sa paulit-ulit na routine. May mga sandaling namimiss ang pamilya o sariling tahanan. Gayunpaman, pinapakita ng energy na ang mga sacrifice mo ngayon ay may bunga. Patuloy ka magtiwala sa process. May unti-unting pagbuti sa aspeto ng financial stability. Huwag lamang pabayaan ang pahinga. Sa usaping pangkalusugan, ang energy ay humihikayat na alagaan ang katawan bago pa ito magbigay ng mas malakas na signs. Maaring maging sensitive ang lower back o balakang, tuhod at kasukasuhan, pulso at kamay dahil sa paulit-ulit na trabaho. Balikat at batok dahil sa stress sa loob ng katawan. Paalala rin ito na alagaan ang digestive system, iwasan ang sobrang irregular na pagkain, uminom ng sapat na tubig at huwag baliwalain ang pahinga. Kung may nararamdaman kang sintomas ng nagpapatuloy o lumalala, mas makakabuting kumonsult na po. At ang energy ngayong linggo, hindi kailangan makipagkompetensya sa bilis ng ibang tao. Ang sukatan ng tagumpay mo ay hindi ang timeline nila, kundi ang tibay ng foundation na binubuo mo araw-araw. Habang ang iba ay nagmamadali, ikaw ay hinihikayat na maging matatag at doon nagmumula ang tunay na prosperity. Capricorn, pinapakita ng energy na maaring may mga pagkakataon kailangan mong ipaglaban ang iyong paninindigan. Hindi ito tungkol sa pagkipag-away kundi tungkol sa pagproprotekta sa mga bagay na matagal mong pinaghirapan. May mga tao na maaring hindi agad maintindihan ang direction na tinatahak mo, hindi mo kailangang ipaliwanag yan. At ang bawat desisyon na ginagawa mo, hindi mo na kailangan ipaliwanag sa lahat ng tao yan. Kapag alam mong malinis ang intention mo at pinag-isipan mo ang mga yan ng mabuti, mananatili kang matatag. Kasabay nito, may paalala rin na huwag hayaang emosyon ang manguna sa mga desisyong kailangan pag-isipan. Kung may gusto kang sabihin, bigyan mo muna ng time yung sarili mo bago sumagot. Minsan, ang katahimikan ang pinakamatalinong sagot. Ayan. Ang angel oracle message mo ngayong linggo ay opportunity to forgive. Capricorn, ang message na to ay hindi nagsasabing kalimutan mo ang nangyayari or nangyari. Ang tunay na message ay palayain mo ang sarili mo mula sa bigat na matagal mo nang dinadala. May ilan sa inyo na may dala pang sama ng loob sa isang dating relationship, kaibigan, kapamilya, dating katrabaho o maging sa sarili mo. Kapag patuloy mong hinahawakan ng galit, ikaw rin ang napapagod. Ang forgiveness ay hindi papayag sa maling ginawa ng iba. Ito ay pagpili na hindi na kontrolin ang nakaraan, ang kasalukuyan mong buhay. May pintuan ng kasaganaan na mas madaling bumubukas kapag gumagaan ang puso. Hindi mo kailangang pilitin ang sarili mo. Hayaan mong mangyari ito sa tamang panahon. Ang unang hakbang ay ang pagpili ng kapayapaan. Habang papalapit ang pagtatapos ng linggo, mas magiging malinaw ang isang sitwasyon matagal mong pinag-iisipan. May mga bagay na dati ay tila magulo, ngunit ngayon ay nagsisimulang magpakita ng direksyon. Kung tungkol ito sa trabaho, maaring mas luminaw ang susunod na hakbang. Kung tungkol naman to sa pera, mas magiging maingat ka sa paggastos at mas magiging matalino ka sa pagdedesisyon. Kung tungkol naman sa pag-ibig, mas maunawaan mo kung sino ang nagbibigay ng tunay na katahimikan sa puso mo. At kung tungkol ito sa personal mong paglalakbay, pinapaalala ng mga angels na huwag mong maliitin ang mga bawat maliit na progress. Ang malaking pagbabago ay kadalasang nagsisimula sa maliit, ngunit tuloy-tuloy na hakbang. Patuloy mong piliin ang disiplina kaysa padalos-dalos, ang presensya kaysa pagmamadali at ang kapayapaan kaysa gulo. Yan ang energy dala ng iyong angel number 222, ang pagbalik sa balanse, tamang timing at matatag na foundation. Maraming salamat sa pakikinig. Kung nais mo ng personal tarot readings, spiritual guidance or ritual guidance, maaari kang mag-message sa page na to or check the pinned comment section. Nandun po ang aking mga contacts. Para naman sa mas malalim na astrology content, birth chart interpretation at planetary transit,
bisitahin naman ang aking YouTube channel, Astro Luna Quest Astrology and Birth Chart. Available rin ang aking book 1 at book 2 at ang aking mga cleanse and charge crystal bracelet. Kung interesado ka, ikaw po ang unang magme-message sa akin. Hindi ako ang unang nagme-message para mag-alok ng personal reading. Mag-ingat po tayo sa mga poser at sa mga nagpapanggap na ako gamit ang pangalan o larawan ko. Hanggang dito ang ating weekly guidance. Naway maging payapa, matatag at puno ng biyaya ang iyong linggo. Maraming salamat again, Capricorn. This is Astro Luna Quest. Magandang araw ng Sabado sa inyong lahat.